Tony Fowler ng bugbog ng kasama para lang mangdisiplina? Mamili ka. Lalayas ka o bubugin kita. Ayaw mo umalis, tumayo ka dito. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa. Ina mo? Napakalandi mo. Ang respeto. Hayaan kita matulog ka. May kasama kang iba. Proven and tested naman yung ganyang klaseng disiplina. Depende rin syempre may control. Lason ka. Lason yan, yung ganyang ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Atag ka! Deserve ko yon yung consequence na ginawa sa akin nila Mami Oni sa pagdisiplina. Anak kita! Anak kita! Kaya mo, kaya pa may nangyari sa'yo, sasabihin mo, magtanda ka po! And tinatanggap ko naman yun. Ayoko mawala ng car. At saka, ang sarap ng buhay ko dito eh. Papabugbog na lang ako kaysa mamatay ako mahirap. Kaysa mamatay ako mahirap? Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa latest vlog ni Tony Fowler na usap-usapan ngayon online. Ang pananakit ba ay parte ng disiplina o abuso na? Kailangan mo ba talagang saktan physically ang tao para lang matuto? Tama ba o mali ang ginawa ni Tony Fowler sa sitwasyon na to? And of course, what are the things that we may be able to learn in this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakaalam, Toro family is a group of people headed by Tony Fowler, or mas kilala sa tawag na Mami Oni, Mami Oni. Yung iPhone 14 ko. Hindi ako yun, Be. Hindi ako yun. Ilan sa mga kasama niya dito ay si Papa Odi, Mama Marie, Tyronia, Tito Vince, Harvey, Papi Galang, Bibi Happy, at Paye. They call themselves the OGs or the originals because they are the pioneers of Toro family. At dahil sila na lang din ang mga natira. Dami nang dumaan, sila pa din. Also, sila din daw ang kauna-unahang family reality TV show sa Pilipinas, wherein nag-a-upload sila ng episode every Saturday. Sa ngayon, nakakatatlo na silang uploads entitled The Originals, Deserve, and Worth. Now, let's go back to the issue. Let me give you a summary nito kasi ang daming nagre-request sa inyo mga chismosa kayo. Kahit pause ako, gumagawa ko ng vlog para sa inyo. Buong daigdig, mayayanig! On their recent upload last Saturday, August 19, na may titulong Worth, mapapanood ang scene kung saan nag-viral ang confrontation ni Mami Oni at Paye. It all started sa naging confession ni Tyronia. Dito, kwenento niya ang naging experience nila ni Paye sa na-encounter nilang foreigner. Pas po na elevator, tapos pumasok agad si Ate Paye. Tapos tinulak po siya ng foreigner. After daw ito mangyari, pinayuhan daw siya ni Paye na wag na muna sabihin kasi nga po, magagalit po sila Mama Marie. Next, nagkaroon ng open forum ang Toro family wherein pinag-usapan nila ang mga nangyari. May nangyari pa na sa hotel, na ginanong ka ng foreigner. Tapos, ba't hindi mo sinabi kay Ate Marie? Dahil dito, agad namang napamura si Mama Marie. Ang masasabi ko sa inyo, dalawa kayong adult, hindi nyo sinabi sa akin, nanginginig ang laban ko kaninang umaga. Ang worry niya, marami din silang kasamang bata at that time. Moreover, Mami Oni said, Minor ka pa nun. Sinaktan ka ng foreigner, ginanon ka dito, tapos hindi nyo sinabi. Paye explained na balak niya naman talagang sabihin ito. However, 3 weeks na ang nakakalipas ay hindi pa rin niya ito nasasabi. Kailan mo plano sabihin? Pag 50 ka na? Paye, sarili mo lang ang iniisip mo. Kasama mo si Tyronia, si Ika. Mami Oni said na sinasaktan ka ng ibang tao, pinili mo pang pagtakpan at ilihim. Ginawa niya ng ate mo. Pinagsinungaling niya yung mga tao sa paligid niya, dinamay mo pa yung anak ko na maging paligid sa akin. Bukod dito, sinabi rin ni Paye, Sobrang magalit po sila Mama Marie. Ayoko rin po ng gulo. hirit dito ni Mami Oni. Ayaw mo ng gulo, sinaktan ka. Yan ang itinuturo mo kay Tyronia. Tapos ang role mo, ate ka. In addition to that, another issue na pinag-usapan on that open forum ay yung time na nakasama ni Paye matulog sa isang room yung friend niyang tomboy. Tingin mo ba 18 years old si Tyronia, papayagan ko na may ibang gender sa kanya na kasama niya sa kwarto ng 18 years old? What makes you think na okay lang sa akin yun? Ang tingin ko sa'yo, anak. Ang tingin ko sa'yo, bata. At dito na nagtanong si Mami Oni kay Paye. Mamili ka. Lalayas ka o bubugin kita? Mamili ka. Paye answered, which means she chose the other option, ang
pabugbog. Hindi ka nabibigyan kasi ng isa! Na mo! Napakalandi mo! Wala kang respeto! Hahayaan kita matulog ka, may kasama kang iba? Pinagbigyan kayo nga! Sunod-sunod Kailangan sa'yo, black eye! She also said that they are doing their best na protektahan si Paye. Maliban dito, sinabihan din niyang Lason ka! Lason yan, yung ganyang ugali. Anong role ulit dito? Anong role mo? Atang ka! Now, what's alarming is nakikita at naririnig mismo sa video ang tunog ng mga sampal ni Mami Oni kay Paye. Nabibigyan kasi ng isa! Atang ka! Na mo! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Kailan mo, kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo! Magtanda ka po! Pag may nangyari sa'yo, kami unang pamatay para sa'yo! Hindi ka magsisinungaling, hindi ka maglilihim! At the latter part of the video, Mami Oni said, Late ko na kasi nalaman. Hindi agad sinabi sa akin na sekreto pa yung iba. pero there are times na darating at darating din daw talaga sa ganitong point. Wala namang nanay na gustong masaktan mo ng physical yung anak mo. Pero kasi pag sobra na talaga, hindi mo na madaan sa usap na masinsinan, mahinahon. Parang pakiramdam ko, huling alas ko. Yung style ng lola ko. Para matuktok talaga sa ulo mo na mali yan. Sa dulo ng video, mapapanood na nagyakapan si Mami Oni at si Paye. Sabi naman ni Paye sa nangyari, Alam kong deserve ko yon yung consequence na ginawa sa akin nila Mami Oni sa pagdisiplina, and tinatanggap ko naman yun. Ayoko mawala ng car. At saka, ang sarap ng buhay ko dito eh. Papabugbog na lang ako kaysa mamatay ako mahirap. sa ngayon, this video garnered almost 2.7 million views at the time of recording this video. Inulan din ito ng halo-halong comments mula sa mga netizens. Sabi ni May, Tony is a perfect example of a traumatized rebel, liberated, and controlling person who's trying hard to do the same with her so-called family. Sabi naman ni Shaira May Bordalba, now I understand why most people sinasabi sa mga umalis sa Toro Fam, congratulations dahil nakaalis kayo sa toxic place. Family should be a safe place to us, not a battlefield. Sa ngayon, wala namang recent statement dito si Mami Oni at the time of recording this video. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, discipline and violence are not the same. Sa disiplina, may pagmamahal. Sa violence, wala. Bibigyan kasi ng isa! Atang ka! Na mo! Siguro pwede nating matawag na abuse ang isang bagay kung walang rason pero sinasaktan. Sa sitwasyon kasi na ito, may isang bagay na nagawa si Paye na malaki ang magiging epekto sa mga nakakabatang nakakasama niya. Isipin natin na maaaring maliit na bagay iyong paglilihim, pero yung epekto noon maaaring maging malaki kasi baka tularan. Number 2, we can never understand a parent until we become one. Ang dali kasi sabihin na pwede namang hindi saktan. Pero hanggat hindi tayo magulang, hindi din siguro natin iyon maiintindihan. Lalo na maaaring malalim na din iyong dahilan. Madali kasing magmagaling. Pero kapag nandoon ka na sa sitwasyon, I don't think magiging madali. So, let's not judge those parents who discipline their child. Lalo din na magkaiba ang panahon noon sa panahon ngayon. Number 3, iba ang anak at magulang. Why would a parent need to use bakal na kamay kung nakikita niya namang sumusunod ang mga anak at nakikinig? At bakit hindi din makikinig ang anak kung naiintindihan niya ang rason din ng magulang kung ano ang dapat at hindi? All in all, mas ikaw ang nakakakilala sa sarili mong magulang at anak. So don't compare kasi baka mapunta ka lang sa inggit o sama ng loob. Real talk. Pamilya sila after all, pero ibang usapan na kung may pang-aabuso ng nangyayari. Sa katunayan, magkaiba talaga ang parenting noon sa parenting ngayon. Dati kasi normal iyong may namamalo, may sampal, or may sapa. Kasi ganun lang din yung upbringing sa mga magulang natin. Ngayon, hindi na ganun. Konting sigaw o sermon, masamang magulang na agad. Konting pagkakamali, pakiramdam ng anak, wala na agad siyang kwenta. What I've realized in this situation is that kung nahihirapan tayong maging anak, paano pa kaya kung tayo'y maging magulang? However, this is something that I want everybody to understand. Hindi ibig sabihin na kung ganun ang nangyayari sa mga magulang natin before, that's how it's supposed to be right now.
Before, walang nagtuturo paano maging magulang ang isang magulang, kaya we are being brought up by our parents the best way that they know how. Remember, family is where life begins and love never ends. Mama, kumusta na di na?